Warning na, pagkapunta doon sa connector. Okay. Hello mga sir! So nandito tayo ngayon sa Speed Up Garage. Ayan, nakikita niyo si Sir Mel. Kung si Sir Mel may plus 3 horsepower, si Mingso naman may plus 4 horsepower. What? Ayos ba? Watawa ka dyan. Dadayigin natin si Sir Mel. Kasi si Sir Mel plus 3 lang eh. Sa akin gagawin natin plus 4. Plus 4 din natin. Ah, plus 4 ba? Hindi, pero sa video plus 3 lang. Plus 3 sa CVT. Tapos yung plus 4 yung nilagay ng pipe. Ah, hindi. Tanggalin natin yung pipe kasi walang pipe eh. Sa'yo magiging plus 4? Oo. Galingan mo. Oo, syempre. Ako pa ba? Nakamamas ka din. Hindi. Hello mga sir! So, nandito po tayo sa Speed Up Garage ngayon. At hindi po kasi Sir Mel, ako si Mingson. At yun, dinala ko yung NMAX ko dito kasi gusto ko malaman kung totoo ba yung plus 3 horsepower kapag nagpapalit tayo ng pagkilid. Hop, teka lang. Alam ko magko-comment ka. Alam ko mas marunong ka kaysa sa akin. Pero bago mo i-comment yan, pakinggan mo muna ako. Ang Yamaha NMAX 155 ay mayroong 15.1 horsepower. Yon ay tinatawag na CHP, ang tinatawag na crank horsepower. Samantalang sa video na to, ang iti-testing natin ay wheel horsepower. Okay? So ngayon, titestingin natin yung NMAX ko. Pinalik namin sa all stock na panggilid. Ayan, meron ito kayo, air filter, tapos stock pipe lang. Tignan natin kung ilan yung horsepower na lalabas sa dyno. Tignan natin kung ilan yung magiging kapag nagpalit tayo ng OCVT lang. Alright, let's go! 9.2. So yung first try natin is 10 horsepower. So mag-try pa tayo ng dalawa. Second attempt, let's go. So second attempt, 9.8. And then ito, last try, tingnan natin kung ilan yung lalabas. Ilan? 9.9. So yun, last attempt ay 9.9. And then yan, yan ang magiging baseline natin para malaman natin kung ilan yung magiging natin or magiging maximum output ng motor natin kapag nagpalit tayo ng OCVT. Hop, teka lang. Alam ko mas magaling ka sa akin. Pero pakinggan mo muna ako. Si NMAX ay diba mayroong 5.1 horsepower. Ang nakita nyo sa video ay stock performance parts na nakadesign sa economy setup kaya napakababa ng wheel horsepower kapag sinalang mo sa dyno. Ang susunod na video ay naka-straight koso na panggilid at tignan natin ang magiging difference output. Yung panggilid lang, straight koso, pero kakakabit mo na yung air filter natin. So, tignan natin kung ilan yung magiging output dun sa dyno na horsepower. Kapag nakakabit yung air filter tapos straight koso na panggilid. Alright, let's go! Yan? 12.5. Oh, first attempt, 12.5. Try pa natin dalawang beses. Oh! 12.7. 12.7 yung second attempt. Oh, last na. Oh! 12.7 yung second attempt. 12.7 yung second attempt. 12.8. 12.9. 12.8 yung
12.8 yung last attempt natin. So ayan, nakita nyo naman. Ilan yung nag-gain dun sa pagpapalitan ng buong panggilid ng inyong scooter kapag tinas natin sa dyno. Ngayon, makikita nyo yung panggilid ko, wala siyang air filter. Yan, titestin namin na wala siyang air filter and then tignan natin kung ilang horsepower nilalabas sa dyno. Okay? Let's go. Dito ko natuto kuya. Oh. Yan. 13.2. 13.2. Ayan. Try pa kayo ng dalawang pesos pa. Tama? Opo, 13.3. 13.3, second attempt. O, last attempt. Yun o. 13.5. 13.5 kapag ka walang air filter tapos straight na pangkoso. Ay, straight koso na panggilid. O, alam nyo na. Hindi naman nadadagdagan ang crank horsepower ng isang motor kapag nagpapalit ka ng buong panggilid at nananatili ito sa declared value ng kumpanya. Magkaiba kasi ang crank horsepower sa wheel horsepower. Ang crank horsepower ay power output ng makina. Samantalang ang wheel horsepower ay engine power output na nailipat na sa gulong. Bakit hindi na lang sabihin ng manufacturer ang totoo kung below the specified value naman pala ang power output ng motor at hindi umaabot sa declared value nito? Simple lang. Ang sagot dyan ay marketing strategy. Alam naman natin, di ba, kapag nakakita tayo ng mas mataas o mas mahal na lumalabas o dinideclare ng isang brand, kalimitan yun ang mas binibili natin o yun yung mas pinipili natin. Kasi alam natin sa sarili natin na mas mataas ay mas maganda. Ang pagpalit ng panggilid ay para ma-maximize mo ang declared value na horsepower sa isang motor kung ikaw ay nakukulangan sa binibigay sa iyo ng iyong motor. Yun lang. Sana nakatulong.